Nakakahiya at nakakadiri. Ganyan inilarawan ni Father Robert Reyes ng Clergy for Good Governance ang nangyayari umanong katiwalian sa flood control projects. Sinabi niya yan sa kanyang humilya sa isinasagawang misa kontra korupsyon sa EDSA Shrine kanina. At para nga sa detalye, live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Carrie, tapos na ba ang misa dyan at ano pa bang inaasahan nating aktibidad dyan nga ngayon sa EDSA Shrine? Yes, bago tayo dumako roon sa mga natakel kanina sa misa ni Father Robert Reyes, dito muna tayo sa protesta kasi halos simula lang din nagsasagawa ngayon ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa tapat ng EDSA Shrine. Kabilang dyan ang Tindig Pilipinas, Akbayan Party at Akbayan Youth, Siklab at iba pang mga pro-democracy group dahil ang purpose nila ay para humingi ng accountability para nga raw sa malawakang korupsyon na nangyayari rito sa mga maanumalyang flood control project. Sabi pa ng Tindig Pilipinas sa ating panayam kanina lang ay sana raw sa lalong madaling panahon ay mabuo na yung sinasabing independent commission ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan natin na i-aadso yung mga pangalan dyan. Pero hiling ng mga grupo na sana raw ay madaliin na talaga ito nang sa ganon ay maka-imbestiga na raw yung mga labas din sa Senado at Kongreso dahil nga sa mga nakaraang hearing, pagdinig na rinig din natin na merong mga ilang senador at mga miyembro ng Kongreso o mga kinatawan na sangkot din daw dito sa flood control project. Bagamat karamihan sa kanila ay nag-deny. At bukod dyan, hiniling din nila na sana wala raw santuhin. Konektado naman to dun sa nilabas ng mga diskaya na listahan dahil hindi nga sinama yung nakaraang Duterte administration at yung mga nauna pa. Sana raw walang santuhin at talagang ilabas na ang lahat ng mga sangkot. Balik tayo ron sa misa. Kanina nga sinabi ni Father Robert Reyes ng Clergy for Good Governance na nakakahiya, nakakagalit at nakakadiri raw itong nangyayaring korupsyon. Ganyan niya dinescribe yung kaso nitong mga flood control project. At nag-alay rin sila ng dasal para sa mga Pilipino na ay nabibiktima ng matagal na raw kasakiman dito sa Pilipinas. So, ayun, yun yung mga napag-usapan sa Mass and sa ngayon, ongoing pa rin yung protesta at magkakaroon din daw ng programa. Balik sa'yo. Yan ang Express Report ni Carrie Cator live mula sa EDSA Shrine sa Quezon City. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.